Usapan po natin ngayon ay tungkol sa hematuria o dugo sa ihi. Ano ba mga posibleng maramdaman? Anong dahilan? Bakit ka nagkaroon nito? At ano yung mga risk factors? Ano kayang pwede mangyari balang araw? Ayan. So kailangan makinig po kayo ha. Alam nyo, ang isang tao pag nakakita ka ng dugo sa ihi, natural matatakot ka. Biro mo pag ihi mo kulay pula. Dugo mismo. O kaya parang pinaghugasan ng isda. Maski sino matatakot. Pero alam niyo po ba na mayroon namang iba na hindi naman delikado. Nagkaroon ng pag-ihi ng dugo pero hindi naman siya delikado o masasabi nating life-threatening. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ano muna ang hematuria? Ano muna ang hematuria? Yung sinasabing hematuria, ibig sabihin may dugo sa ihi. Dugong maaring nakikita o dugong maaring kailangan ng laboratorio para ito'y masuri. So ang tawag dyan ay gross hematuria o kaya microscopic hematuria. So tandaan nyo dalawang uri ng hematuria. Hematuria, dugo sa ihi. Number 1, gross hematuria. Pag sinabing gross, kitang-kita. Obvious na obvious. Pag ihi, talagang dugo. Yung pangalawa, microscopic. Di ibig sabihin, hindi nyo nakikita ng naked eye. Yung pag tinignan mo yung ihi, abay, okay naman ang kulay Yung pala, nung sinilip dun sa laboratorio, ayun, nakita, may dugo. O kaya, ginamitan ng mga tinatawag na urinary strip. Ito yung mga ibinababad dun sa ihi nyo at nagbabago yung kulay na indication kung may dugo sa ihi o wala. Nakikita yan sa urinalysis. Pero siyempre, palagi natin pinag-uusapan dito yung anatomy. Ano muna yung ihi? Ihi, alam natin, waste product. Yan yung mga tinapon nyo, mga dumi, di ba? Parang dumi. Dumi ang ihi, dumi rin ang dumi. Okay. Ngayon, ang urinary tract, ang parte niyan, yung tinatawag na bato, yung kidney, ureter, yung mismong tubo na nagkokonekta dun sa inyong bato, papunta sa inyong bladder o pantog. At dun sa pantog naman, may tubo na palabas ng ihi, ang tawag urethra. So, ang urine ay napoproduce yan sa kidney, dadaloy ngayon yan dun sa ureters, papuntang bladder. Pagkatapos, pag medyo nakaramdam na yung bladder, puno na, kailangan ko nang ilabas tong ihi, yung ating pantog ay nagko-contract. Ano ba nagko-contract? Ito na naman, tatagalogin ko. So, pag sinabi mong contract, ganon. May sound effect pa. Okay. So, para ilabas yung ihi sa daanan ng ihi o yung pinakatubo na tinatawag na urethra. So, ganyan, no? Ngayon, how common ba ang hematuria? Paano kadalas ba tayo makakita ng pasyenteng may hematuria? May dugo sa ihi na nakikita nyo o dun sa microscope lang? Ang hematuria ang isa sa pinaka-common na nakikita ng doktor, lalo na ng mga urologist. So, urologist, yan yung mga doktor na masasabi natin may kinalaman sa problema sa ihi, no? So, nephrologist, yung doktor na gumagamot ng mga sakit na may kinalaman sa ihi. Urologist naman, yung mga nagagamot na may kasamang operation. Yan ay mga procedure na ginagawa. So, researchers estimate na at least 1 out of 5 people na pumupunta sa urologist o sa doktor ay maaari magdaing ng hematuria o makitaan na may hematuria. So, gross hematuria is less common. Bihirang-bihira makakita ng, Doc, umihi ako, may dugo. Bihira. Mas common yung tinatawag nating microscopic o yung hindi nakikitang dugo sa inyong pag-ihi. So, who is more likely to develop hematuria? Sino kaya sa atin? Yung mga nanonood ngayon, sino sa inyo naka-experience na nagpa-urinalysis at ang sabi ng doktor, meron kang ihi na may dugo o may dugo ka sa ihi? Yan. I'm sure meron sa inyo. Tapos sasabihin ng doktor, malamang UTI lang to, infection. So, posible pag may UTI, may dugo sa ihi. Ano pa? Posible na umihi ka na siguro masyadong concentrated, kulang ka sa tubig, kaya para may mga buhangin na dumadaan sa daanan ng ihi na medyo gumasgas, so posible rin na meron ding dugo sa ihi. So sino ba yung mga posible na dumaing na meron silang hematuria? Ito, you are more likely to develop hematuria if you have, number 1, isa kang lalaki na namamaga ang prostata.
Hindi po cancer yan na namamagalang ang prostata na ang tawag BPH or benign prostatic hyperplasia. O kaya may enlarged prostate ka. Yun yung another term dyan, enlarged prostate. Number 2, cancer of the prostate. So kung lalaki ka at merong ganitong cancer sa prostate, maaaring magkaroon ka ng ihi sa dugo nyo. Kung meron kang cancer sa anumang daanan o parte ng inyong urinary tract, mula kidney, daanan ng ihi, pantog, o kaya meron kang history ng calculi o bato sa inyong kidney. So, urinary tract stones ang tawag dyan sa mga calculi. Sino pa? Number 2, o next, uminom ka ng gamot na pwedeng yung gamot na yun magbigay din ng dugo sa ihi. Yung mga gamot na tulad ng blood thinners, posible, antibiotics, aspirin at iba pa mga pain reliever ay pwede rin magbigay ng dugo sa ihi. O kaya ikaw naman ay masyado nagbubuhat ng mabigat at nasobrahan ka ng exercise. Mabibigat yung exercise na ginagawa mo tulad ng long distance running, weightlifting, pwede. Nagkaroon ka ng recent bacterial or viral infection sa daanan ng ihi. O kaya nagkaroon ka ng mga streptococcus or hepatitis. Pwede rin magkaroon ng dugo sa ihi. Kaya karamihan nga ng hepatitis, mapapansin nila, ihi nila parang tsaa daw. Then ano pa, kung ikaw ay may sakit sa bato na tinatawag na glomerulonephritis. Ito po ay mga sakit na pwede magkaroon din ng ihi sa dugo. At ito ay tuloy-tuloy. Hindi po ito nakukuha minsan ng pag-inom lang ng antibiotics. So ang tanong, ano yung mga posibleng maramdaman? O may hematuria ako pero wala naman ako naramdaman. Basta umihi ako, mapula. O kaya, chinek yung ihi ko, meron nakalagay +4, ihi na may dugo. +4. Pero dok, wala akong nararamdaman Eh na masama Wala kang nararamdaman tapos +4 ang ihi mo na may dugo. Baka nga meron kayong kidney disease. O kaya maaaring infection na asymptomatic nangyayari. Kaya usually, ginagamot yan. Okay. So, ano yung mga symptoms? Ano yung mga pwedeng maramdaman ng isang tao bukod sa umihi siya na may dugo? Eto na, iisa-isahin natin Pag microscopic, ibig sabihin yung sa microscope lang nakita, maaring walang symptoms. Yan yung binabanggit ko kanina. Nagpa-urinalysis, may dugo sa ihi, pero walang naramdaman. Kaya ang hirap pa inumin ng antibiotics o ng gamot ng pasyente dahil wala nararamdaman So pag sinabi ko sa pasyente, may nakita po dito sa ihi nyo, medyo mataas po itong dugo sa ihi, kailangan kitang bigyan muna ng antibiotics. Tapos sasabihin, Dok, wala akong naramdaman, ayoko uminom ng antibiotics. Okay, basta sinabi ko, pero ayaw mo sumunod sa akin, o sige bahala ka, kayo masusunod dahil ikaw naman ang may katawan Ikaw masusunod, di ba? Sige. Pagkalipas ng ilang buwan, ayan na, mas grabe na. Ganun talaga, matigas ulo, di ba? Kasi nga, asymptomatic walang naramdaman Okay. In most cases, pag gross hematuria, nakita mo na mapula talaga yung ihi. Yan, may nararamdaman yan. Bagamat yung iba wala, pero may mararamdaman yan. Tulad ng, ang sakit pag-ihi, parang may gumagasgas. Ang init, parang nabandian daw yung daanan ng ihi niya. Humihi, ang tawag niyo, hilab ba yun? Yung mga ganon, So, in most cases, gross hematuria does not cause pain, pero may other symptoms. However, you may have bladder or back pain. Yan, mararamdaman din niya. Masakit ang puson. Tama ba? Puson. At masakit ang likod. Ngayon, pag minamalas-malas, pag ihi, hindi lang kulay pula, meron parang buong dugo. Alam nyo ba yung pag nagdugo ilong nyo, di ba, buo minsan pag singa nyo, ganun na nakikita.